Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Muli na naman tayong magkakaulayaw sa isang oras na programa na Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At sa mga giliw nating tagapakinig sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Of course, sa ating mga giliw na taga-subaybay sa ating Municipal Information Page, isang magandang umaga po sa inyo na araw ng Sabado. Ngayon po ay ikalima na po sa buwan ng Oktubre taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Makina Tunggal Elementary School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-12 sa buwan ng Oktubre, taong 2024. Ako po si Judy A. Manny. At ako naman po si Rachel M. Escoben mula sa Makina B. Tunggal Elementary School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito po ang uro ng mga balita na inahayag sa ating Makina B. Tunggal Elementary School o ang MBTS News Team. 32nd National Family Week 2024 na may timang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Masayang pinangunahan ni Mayor Benedito at ng kanyang may bahay ang pagdiriwang. Scholar ng Bayan Educational Cash Assistance muli ipinamahagi sa mga kolehiyong mag-aaral ng Brooks Point. Muling pagpupulong ng Local School Board, inilatag ang mga bagong plano at paghahanda para sa darating na municipal meet at mga estado ng paaralan sa bayan, inalam. Training workshop on radio, TV, RTV news, writing report, at technical production. Ang prinsipong pinag-aralan ng mga estudyante, mga guro nagkaroon ng coaching sessions. Assessment at payout para sa mga beneficiaries na magsasaka at mangingisda, personal na inabot ni Mayor Cisayo R. Benedito Jr. Kauna-unahang monthly TODA Federation meeting, inilatag ang mga kahilingan at plano ng samahan kay Mayor Benedito. Senior citizen, barangay presidents at OSCA head nakipagpulong kay Mayor Benedito para pag-usapan ang nalalapit na Elderly Week ngayong ika-9 hanggang ika-12 ng Oktubre. Mga bagong proyekto sa bayan, pirmado na ang kontrata, pagsisimula ng construction, inaasahan sa lalong madaling panahon. Mayor Benedito pinulong ang lahat ng mga gas station owner hingil sa presyo ng petrolyo sa Brooks Point. LGU department heads nagpulong upang talakayin ang paghahanda para sa darating na municipal meet at ang pag-host ng bayan ng Brooks Point sa 27 Southern Palawan Municipalities Friendship Meet 2025. Brooks Point Market Mall nasa 80% na ang naisasagawa at papatapos nito patuloy na monitor. Magbabalik ang Makina B. Tunggal Elementary School o MBTES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Sa ating unang balita, 32nd National Family Week 2024 na may temang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Masayang pinangunahan ni Mayor Benedito at ang kanyang may bahay ang pagdiriwang. Para sa detalye, narito si MBTES
News Reporter Crystal. Balitang Bayan. Suportado nina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at kanyang may bahay na si Ginang Len Benedito ang kain ng Pamilya Mahalaga Day noong ika-23 ng Setyembre taong 2024 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 32nd National Family Week na ginaganap tuwing huling linggo ng buwan ng Setyembre taon-taon. Kinikilala ni Mayor Benedito ang kahalagaan ng pamilya kung saan nabubuklod sa tahanan ang pagmamahalan, pananampalataya, pag-aaruga, pag-uunawaan, pagkakaisa, pagtitiwala, pagtsatsaga, pagpapatawad, pagkakaroon ng pag-asa at tagumpay. Ang masaya at masiglang pamilya ay sumasalamin sa mapayapa at maunlad na bayan. Kaya naman hinihikayat ni Mayor Benedito ang bawat isa na patuloy na patatagayin ang pamilya tungo sa masayang pamayanan ng Brooks Point. Happy Family Week! Crystal Mi R. Balanon, Makinabi Tunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Crystal. At sa Balitang Pangkabataan, Scholar ng Bayan Educational Cash Assistant muling ipinamahagi sa mga kolehiyong mag-aaral ng Brooks Point. Balitang Bayan. Naging matagumpay ang pamamahagi ng Educational Cash Assistance sa mga estudyante ng Brooks Point sa ilalim ng programang Scholar ng Bayan ng Sabado, ika-21 ng Setyembre taong 2024 na ginanap sa Barangay Poblacion District 2, Covered Court, Brooks Point, Palawan. Personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane De Feliciano, Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Konsehal Richard Balian, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa 713 na mga kolehiyong eskolar ng bayan ang cash assistance katuwang ang Office of the Community Affairs sa pamumuno ni CAO Ireneo Maestre Campo. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga kabataan na huwag sayangin ang mga ganitong programa ng gobyerno. Naway laging pagbutihin ang pag-aaral dahil ang edukasyon ay ang tanging bagay na maipapamana ng magulang sa kanilang mga anak. Ipinahayag din ni Vice Mayor Attorney Mary Jane De Feliciano ang suporta sa mga kabataan lalo na sa larangan ng edukasyon para sa matagumpay na pamumuhay. Masaya rin sina Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Konsehal Richard Balian at Executive Stalwart Joseph Benedito na maging kabahagi ng programa ng Scholar ng Bayan. Maria Gloria B. Agong, Makinabi Tunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Muling pagpupulong ng local school board, nilatag ang mga bagong plano at paghahanda para sa darating na municipal meet at mga estado ng paaralan sa bayan inalam. Sa ulat ni MBTS News Reporter Janine. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang local school board meeting na ginanap sa new municipal building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Araw ng Miyerkules, ika-23 ng Setyembre taong 2024. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Public School District Supervisor South Brooks Point, Dr. Paterno S. Marquez Jr. at iba pang guro na kasapi sa local school board. Sa mga naging pangunahing agenda ay ang nalalapit na Inter-District Sport Tournament, Zone Meet at Municipal Meet na pinagsisikapang magkaroon ng sapat na pondo upang matiyak na magiging matagumpay ang palaro na naglalayong palakasin ang kakayanan at kumpiyansa ng mga kabataang atleta mula sa iba't ibang barangay ng bayan. Tinalakay din ng isyong may kinalaman sa edukasyon na dapat ay mabigyan ng sapat na pansin at pagkalinga sa mga guro at mag-aaral upang masiguro ang kalidad ng edukasyon ng mga paaralan. Bukod dito ay hinahanda na rin ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Teachers Month. Sa unang linggo ng Oktubre, gaganapin sa Barangay Barong-Barong at Brooks Point Central School upang bigyang pagkilala at parangal
sa ating mga natatanging guro na patuloy na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa mga estudyante. Iminungkahi rin ni PSGS Dr. Paterno S. Marquez Jr. ang pagkakaroon ng alternative learning system sa South District na ibabase sa Mariñana National High School sa ilalim ng pamumuno ni NHS TIC Ibrahim G. Taha upang mabigyan ng pagkakataon ang mga out-of-school youth na makapag-aral at makapasok sa isang institusyon na nagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon bilang tulong sa paghahanda ng kanilang kinabukasan. Janine Mialay, M.O. Bugan, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Janine. Susunod na balita, training workshop on radio and TV, RTV News, writing, reporting, at technical production, komprehensibong pinag-aralan ng mga estudyante, mga guro, nagkaroon ng coaching sessions. Narito ang ulat ni MBTES News Reporter Maria Gloria. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang 3 araw na RTV training workshop sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan si Cesario R. Benedito Jr., pangunguna ng Municipal Information Office na ginanap sa Abrig Building Government Center ng Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, September 26 to 28, 2024. Ito ay nilahukan ng 85 mag-aaral mula sa 16 na paaralan sa bayan ng Brooks Point. Layunin ng programa na makapagbahagi ng kaalaman at linangin ang galing ng mga dumalo upang mas lalo silang maging mahusay at maging responsableng mamamahayag sa kanilang paaralan at bayan at tamang paggamit ng social media, radyo at telebisyon sa pagpapahayag ng balita. Ipinahayag naman ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan Member Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Executive Secretary Stalwart Benedito ang kanilang suporta sa programa, lalo na at ito ay bahagi ng edukasyon ng mga kabataan. Ayon kay Mayor Benedito, mapalad umano ang mga kabataan ngayon dahil sa tulong anya ng pamahalaang lokal ay nailapit ang mga makabuluhang pagsasanay sa mga mag-aaral na tiyak umanong makatutulong sa responsableng pamamahayag ng impormasyon para sa bayan. Malaki ang may tutulong ng mga batikang mamamahayag mula sa Palawan News na sina Editor-in-Chief Redempto Anda, Palawan News Reporter Mia F. Almodal at production staff John Elmer Badilla. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga mag-aaral at guro na maging bahagi sila ng programa dahil bibihiran lamang umano ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong pagsasanay para sa mga kabataan ng Brooks Point. Maria Gloria B. Ago, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Janine. At assessment at payout para sa mga beneficiaries na magsasaka, personal na iniabot ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Mayroong 207 beneficiaries na mga magsasaka at mangingisda ang pinagkalooban ng tulong na kahalagang 10,000 matapos sumailalim sa assessment na isinagawa ng Department of Agriculture. Pinangunahang ipinamahagi ang payout ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Department of Agriculture at Office of the Municipal Agriculturist Representative kasama ang ilang mga barangay officials ng Barangay Tubtob, Bayan ng Brooks Point, araw ng Huwebes, ika-26 ng Setyembre taong 2024. Lubos na pinasalamatan ni Mayor Benedito ang Department of Agriculture sa pagkakaloob ng cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda sa bayan bilang tugon sa mga karagdagang kagamitan na higit na kailangan sa hanapbuhay upang mas maging produktibo ang pagsasaka at pangingisda sa bayan ng Brooks Point. Crystal Mi Arbalanon, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Kauna-unahang monthly TODA Federation meeting, inilatag ang mga kahilingan at plano ng samahan
kay Mayor Benedito. Balitang Bayan. Matapos mabuo ang samahan ng TODA Federation, sinimulan na ang buwan ng pagpupulong na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Municipal Administrator Edgar Lacandado araw ng Sabado, ika-28 ng Setyembre taong 2024 sa Conference Hall ng New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang pagkakaroon ng opisyal na TODA permit na aprobado ni Mayor Benedito upang maging mas maayos at legal ang pamamasada ng mga miyembro ng TODA. Bukod dito, hiniling din ng TODA Federation mabigyan sila ng lugar sa new terminal kung saan ito ang magiging loading at unloading area ng kanilang mga magiging pasahero. Nikayat ng Pulong Bayan na muling magpulong ang samahan upang mailatag ng mabuti ang mga plano na isin at magiging kalakaran ng TODA at nang sa gayon ay maipaalam rin ito sa publiko. Diyan sa Cedric Sibilien, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Senior citizen, barangay presidents at OSCA head nakipagpulong kay Mayor Benedito para pag-usapan ang nalalapit na Elderly Week ngayong ika-9 hanggang ika-12 ng Oktubre. Balitang hatid sa atin ni MPTS News Reporter John Cedric. Balitang Bayan. Personal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga presidente ng senior citizens sa bawat barangay kasama si Oscar Head Santiago Agolio araw ng Lunes, September 23, 2024. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang nalalapit na gaganapin Elderly Week kung saan ipagdiriwang ang mga kahangahangang kontribusyon ng mga senior citizen sa pamilya, gobyerno at sa bansa. Base sa napagsang-ayunan, ang magiging petsa ng nasabing programa ay sa October 9 to 12, 2024. Judge Cedric Sibilien, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Cedric. At sa Balitang Pangkaunlaran, pa rin mga bagong proyekto sa bayan. Firmado na ang kontrata pagsisimula ng construction. Inaasahan sa lalong madaling panahon. Balitang Bayan. Ang ganap ng nilagdaan ang kontrata sa panig ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Hanjin Construction Services na pagmamay-ari ni Ginoong D. Hanson Ordinaryo para sa mga sasagawang proyekto araw ng Martes, ika-24 ng Setyembre taong 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang mga proyektong napabilang sa mga kontrata ay ang drainage system with concrete pathway, concrete sidewalk at RCDC installation na gagawin sa PC Street North Side Section Loleng to M. Lagan Street sa poblasyon District 1 at 2 ng bayan. Saksi sa paglalagda ang mga tagapanguna ng Bids and Awards Committee na sina Municipal Budget Officer Gimales Soriano, MDRRMO, OIC, Engineer Mod Ryan Miranda, Municipal Peace and Order Council Focal Person Cecilia Castellar, Municipal Cooperative Development Officer Noemi Pristo at iba pang mga kasama. Nasiya namang binati ni Mayor Benedito si Ginoong Ordinaryo sa pagkapanalo sa bidding para sa mga proyekto at inaasahan ni Mayor Benedito ang kalidad at maayos na proyekto sa gawa ng Hanjin Construction. Colin Joy Elvior, Makina Bitunggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa ating susunod na balita, tiyak nang matutuwa ang ating mga driver dahil si
Mayor Benedito, tinulong ang lahat ng mga gas station owners hingil sa presyo ng petrolyo sa Brooks Point. Balitang Bayan. Matapos na makita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mababang presyo ng petrolyo sa mga karatig bayan ng Brooks Point, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang punong bayan sa mga gasoline station owners managers upang alamin ang dahilan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Araw ng Miyerkules, ika-25 ng Setyembre sa New Municipal Building, Barangay Tuto, Brooks Point, Palawan. Napag-alaman sa kanilang pagpupulong na isa sa mga rason ay ang mark-up price na sinusundan umano ng mga franchisor at presyo ibinaba sa kanila mula sa supplier. Napakahirap rin nila na babaan ng mga presyo ng petrolyo lalo at piso na lamang umano ang kanilang kinikita sa kada litro. Isa rin umano sa kanilang kakompetensya ay ang mga nagtitinda ng tingi at debote sa mga kalsada at bawat mga sityo ng mga barangay na nagbibili ng ilegal mula sa karatig ng bansang Malaysia. Samantala, tumugon naman ang mga managers at owners ng gasoline station ng Star Oil, Farmer Gasoline Station, Caltex, PTT, Total at Phoenix ng pagbaba ng presyong petrolyo. Bilang hakbang ay nais ni Mayor Benedito na ipatawag ang Bureau of Fire Protection upang mapag-usapan ang mga nararapat gawin para mapahinto umano ang illegal at hindi ligtas na pagtitinda ng gasolina sa bayan. Maria Gloria B. Agong Makina, Bitonggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Samantala, LGU Department Heads nagpulong upang talakayin ang paghahanda para sa darating na municipal meet at ang pag-host ng bayan ng Brooks Point 27 Southern Palawan Municipalities Friendship Meet 2025. Balitang Bayan. Matapos ang ginanap na pagdiriwang ng Southern Palawan Municipalities Friendship Meet 2024 sa bayan ng Quezon, matagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong kasama ang mga punong tagapamahala ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point araw ng Miyerkules, ika-25 ng Setyembre taong 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Naging sentro ng pagpupulong ang paghahanda para sa darating na municipal meet ngayong taon at ang pag-host ng Brooks Point sa 27 Southern Palawan Municipalities Friendship Meet 2025. Nais ni Mayor Benedito na maging handa ang pamahalaang lokal sa mga karating na events at activities sa bayan upang maiwasan ang mga aberya at maging tagumpay ang mga ito. Tiniyak ni Mayor Benedito na dapat ay mayroong sapat na tubig ang mga school na tutuluyan ng mga delegado mula sa ibang munisipyo. Nagbigay din ng suhestyon ang mga pulong tagapamahala kung paano mapapaganda ang mga parating na programa. John Frederick Civilian, Makina, Bitonggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa balitang pang-infrastruktura, Point Market Mall na sa 80% na ang naisasagawa. Pagpapatapos nito, patuloy na minomonitor. Balitang Bayan. Nagpulong ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kontraktor na MRRMO sa Mandani Trading Construction sa pamumuno ni Engineer Nomi Lagan at mga kasamahan pang alamin ang kasalukuyang estado ng isinasagawang Market Mall na ginanap sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Inilahan ni Engineer Lagan na 80% accomplishment sa nasabing construction at ang nakapaloob sa natitirang 20% ay polishing at ilang installation ng mga pwesto upang maaari na itong mabuksan para sa
kalakalan ng mga produkto sa bayan. Sa pagtatapos ng pagpupulong ay hiniling ni Mayor Benedito kasama sina MAO Engineer Raul Quijano Jr. at monitoring na magkaroon ng inclusive meeting upang ang personal na makapanayam ang magka-partner na company owners na sina Mrs. Mandani at Mr. Miguel Española o isa man sa kanila upang kumpirmahin ang eksaktong petsa na maaring formal na mabuksan at magamit ng publiko ang market mall. Joy A. Alviar Makina, Bitonggal Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat John Cedric. Manatiling nakatutok at panonood sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Rizelmi M. Escoben. At ako naman po si Judy A. Mani. Kami po muli ang Makina Bitonggal Elementary School o MBTS News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mga masisipag na tagapaghatid balita mula sa Makina Elementary School. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal at sa kanilang mga guro. Maraming salamat po sa paghubog ng mga magagaling na estudyante or pupils sa inyong paaralan. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali para sa Talakayang Bayan. Diyan lamang po kayo. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Bayan ng Brooks Point at sa ating mga magiliw na taga-subaybay. Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Sa pagkakataong ito ay mapalad po tayo na makapanayam ang focal person po ng Senior Citizen Office, Sir Gisrael Roses. Sir, magandang umaga po. And of course, ang ating OSCA head, si Sir Sunny Agulio. Sir, kamusta po kayo? Magandang umaga. Magandang umaga rin po. At mga kababayan, tinitiyak ko sa inyo na sa pagkakataong ito ay magiging makabuluhan po ang ating talakayan dahil alam po natin marami tayong mga kababayan na talagang excited na malaman ang mga updates tungkol po sa usapin sa senior citizen. Ayan. At syempre po, hindi na natin patatagalin pa para po sa unang katanungan or sa unang bugso ng ating pakikipagpanayam sa ating mga panauhin ngayong umaga. Una, sa atin munang focal person, Sir Gisrael. Alright? Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig, sir, alam po natin na ang inyong tanggapan ay nakafocus po sa senior citizen, pero para po sa marami pang kaalaman, na nais pong malaman pa ng ating mga kababayan, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background tungkol po sa inyong opisina? Okay po, ayun po. So magandang umaga po muli sa inyo. So ang programang Senior Citizen, ang opisina ng Senior Citizen ay isang programa ni MSWD na kung saan ay layunin na mabigyan ng pansin, mabigyan ng kahalagahan, attention ng ating mga kababayan na senior citizen, lalong higit dito sa Brooks Point po. So hindi lang ito basta opisina, kung hindi ito ay tanggapan ng mga ating senior citizen upang sa ganun ang kanilang mga saloobing problema ay ating matugunan. Hindi lang ito sa mga problema, bagos sa mga welfare na pwede nating maitulong sa pamagitan ng ating opisina po. Ayan.
napakalaking tulong po ng inyong tanggapan, lalo na po sa ating mga nakatatandang mamamayan ng bayan ng Briggs Point. At Sir Sunny, baka po may mga karagdagan po kayo? Isang magandang umaga rin po mga kababayan, lalo na sa mga senior citizens na laging nag-aantabay sa mga pagbabago o mga programa na meron ang OSCA sa pamamagitan ng ating focal person. Naniniwala po tayo na napakahalaga po nitong opisina na makapagbigay ng tamang tulong para sa mga pangangailangan ng ating mga senior citizens, lalo na yung mga walang mga mababa ang pinag-aralan na hindi nakakaunawa. At sa pamamagitan po ng opisina, napapaliwanagan natin sila at nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat naunawaan at natatanggap nila yung ating mga ipinapaliwanag sa kanila. Ayan. Sa kasalukuyan po ay parami na ng parami ang bilang po ng senior citizen dito po sa ating bayan. Ano po? At pwede po bang malaman natin kung ilan na po ang eksaktong bilang ng miyembro nito? Muli po, gusto ko pong ipaalam sa lahat na tayo po ay meron na ang 6,690 na mga senior citizens sa bayan ng Brooks Point. At araw-araw po, simula Lunes hanggang Biyernes, meron po nadadagdag na 40 hanggang 50 na mga senior citizens. Napakarami po. At tayo ata ang pinakamaraming senior citizens dito sa bahagi ng South Palawan. Po. Sumusunod siguro tayo sa Nara. Opo. At kaunti lang diferensya po ang nailalamang sa atin. Kaya talagang napakahalaga po na makapagbigay tayo ng tamang paglilingkod na may kapakumbabaan din kasi kailangan natin mapasisyoso tayo. Unawain natin yung kaiksian ng kanilang pangunawa lalo na sa panahon ng naghahanap sila bakit hindi sila nakakatanggap ng social pension. May mga ilan po tayong kababayan na minsan ay personal po na lumalapit sa atin at nagtatanong kasi although marami na po tayong member po ng senior citizen sa kasalukuyan, pero mayroon pa pong hindi nakakapagpamembro although naabot na nila yung edad na 60. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Sir Jezreel, maaari nyo bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po yung dapat nilang gawin at ano po yung mga requirements para po sa pagpapamember? Okay po, so bilang ganap na isang senior citizen, so hindi lingid sa inyong kaalaman, hindi porket nag-60 na kayo ay pwede na kayo diretso apply na. So may sinusunod po tayong alintuntunin upang maka-apply sa isang senior citizen. Unang-una, syempre, ang hinahanap po ay birth certificate. Yan po talaga ang pinaka-pangunahin na hinahanap po namin. So, karamihan naman, alam naman po natin, ang ibang senior citizen ay walang mga birth certificate. So, tinatanggap rin po namin ang marriage certificate, basta po meron po siyang date of birth na naka-indicate po doon. At kung wala rin yun, tumatanggap rin po kami ng government ID po, katulad ng mga driver's license, TIN ID, anything basta't government po. Wag lang po yung barangay ID po kasi hindi naman lingid sa kaalaman ninyo. Ang napakadaling kumuha ng barangay ID, pwedeng pikiin ang edad. Samantalang yung iba, hindi basta makakuha ng mga ID po. And then, accept din po tayo ng mga school records, as long may birth date din po doon. At syempre, baptismal. So, meron kaming mga kliyente na wala talaga, hindi nakakaboto, walang dokumento. At unang-una, i-assess mo natin ang senior citizen kung anong pinanggalingan niya. So, madalas naman po ito sa ating mga katutubong Palawan. Halos karamihan walang dokumento. Yung mga pati sa mga anak nila, wala silang mga dokumento. So, kami po bilang sa opisina na gusto nating silang ma-apply sa ating senior citizen, so meron silang tanggapan din ng NCIP na pwede silang humingi ng certificate doon. I-state lang po nila kung kailan sila pinanganak. So, tayo naman po sa opisina, tinatanggap natin ang ganong dokumento upang sa ganong matulungan natin ang ating mga
katutubuong Palawan, lalo tigit na yung mga nasa tuktok ng bundok. So ina-accept po natin yun, ma-enroll natin para mabigyan sila ng karapatan, ma-enjoy nila yung mga benefits na privilege ng ating mga senior citizen po. Ayan, maraming salamat sa very informative na kasagutan mula sa ating focal person. At as of now, pinagdiriwang po, ngayong buwan po ay ito ay buwan po ng Elderly Week. Elderly Week celebration. Ayan, nakakabulol. At pwede po bang malaman natin kung ano po yung mga nakapila na aktibidad at mga programa na dapat po abangan ng ating mga mamamayan? Kailan po ito? Ito po'y napagkasunduan na gaganapin sa October 10. Maghapon po ito. At ito po yung venue ay doon po sa bagong construct na terminal. Minsan po pumasel kami sa opisina ni Mayor para i-consulta kung po pwedeng magamit yung gawa nung yung ating octagon ay under renovation. Ay pumayag naman po yung ating butihing Mayor at marami pa pong mga hiniling nilambing yung mga senior citizens natin na nanghihingi ng polo cert na magagamit sa panahon ng okasyon natin ng Elderly Week. At napakasaya po na palaging taon-taon isinasagawa natin ito, isinasabuhay upang bigyan natin ng pansin din ang mga kalagayan ng ating mga senior citizens bilang pagkilala siguro sa kanilang mga, sabi nga, contribution din para sa pag-unlad ng ating bayan. Yun lang po. Dagdag ko lang po doon na during sa sa celebration po, hindi lang po ito sa Brooks Point, nationwide po ito sa buong Pilipinas po ang celebration ng Elderly Filipino Week celebration po na ginaganap sa buwan ng October po. So, sa darating na sa elderly, so inaasahan po ang lahat ng mga senior citizen, lalo higit sa mga kanya-kanyang barangay, na dadalo doon na syempre, yung kaya pa naman din para ma-enjoy yung celebration. Gaya nga sinabi nating Oscar, na bigyan ng yung pansin ang kanilang contribution sa ating komunidad. So, sa programang sa activity so meron doon, syempre, minihanda ang office na magkakaroon ng Dance for All, na lahat ng mga senior citizen na kaya pong sumayaw ay papasayawin namin doon mismo. At syempre, sa amin pong part, meron kami ibibigay na mga prize. Pero sa amin na po yun kung kung pera ba yun or token. So kami na po doon. At hindi lang doon merong mga intermission ang bawat barangay para kung ano yung mga talent nila, maipakita doon. And then, syempre, magkakaroon din ng salo-salo na lahat ng mga senior citizen po doon ay may salo-salong samahan na hindi lang sa barangay nakita na bagus yung ibang barangay makikita nila, makakwentuhan nila, parang kasiyahan na po yun. Parang yun lang yung araw na magbibigyan natin pansin ang ating mga senior citizen. At pagdating naman sa hapon, meron kaming inundang gandang lola at gwapong lolo na bawat barangay ay may representative sila na sumali sa sa patimpalak na yun. At syempre, kung sino man mananalo po doon, ayun naman po ang ilalaban namin sa Puerto Princesa pagdating sa Baragatan po. Alright, naku mga kababayan, tiyak na magiging masaya po ito. Lalo na yung magkakaroon ng reunion yung mga magulang po natin, sometimes ito yung mga pagkakataon na magkita-kita yung mga magkakabatch, magkakabat. Parang banding na rin po. Magkakaibigan, kababata, ayun. Talagang masaya ito mga kababayan. Kaya for sure, maraming senior citizen natin na attend sa program na ito. At bago po matapos ang taong 2024, alam natin na sunod-sunod ang mga programa at aktibidad ng inyong opisina. Pero bago po matapos ang taong 2024, sir, ano pa po yung mga program na mga nakapila pa na dapat na maisagawa at mga plano pa po na aktibidad na inyong tanggapan? Sige po, una muna, Sir Sunny. Salamat po.
At itong taon na ito po, sinisikap ng ating opisina, sa tulong na rin po siyempre ng ating mga masipag na focal person, yung programa tungkol sa medical mission. Na sa katotohanan po, nakapagsimula na tayo sa 6 na barangay. Natigil lang po siguro dahil sa maraming mga activities na kinakaharap ang OSCA. Kaya, pero ipagpapatuloy pa din po yun natin. At ako'y naniniwala na talagang dapat ipagpatuloy ang medical mission upang maabot natin yung ating mga kababayan ng mga senior citizen na walang kakayahang pumunta ng bayan para sa aritsyo o sa mga hospital para magpakonsulta. Doon po, nabibigyan natin din ng pansin na sila ay mahalaga sa atin. Yung kalusugan nila ay napakahalaga na gusto natin na humaba pa rin yung kanilang buhay. Hindi yung kung hanggang dyan na lang. At least madadagdagan at malalaman nila kung ano mga sakit. Magkakaroon sila ng pagkakataong magpapagamot. Ako nga po ay magpapasalamat sapagkat sa biglaan po na programang ito, pinagbigyan tayo ng RHO, pinagbigyan tayo ni Mayor na talaga namang full support sa ating mga programa na may isakatuparan yung medical mission. Ang hinihingi ko na lang po sana may pagpatuloy po ito bago matapos ang taon. Okay. So, dagdag ko lang po doon. So, ayun po, nabanggit po nating OSCA na merong medical mission actually during campaign ng ating OSCA head na isa sa mga programa niya talaga. At nagpapasalamat kami sa ating mayor na binigyan ng nakatuparan ang proyekto ng ating OSCA head. So, hindi maliban po doon, marami pa tayong mga programang darating bago matapos ng taon. So, syempre, ang nabanggit kanina dyan, ang elderly celebration na gaganapin sa October 10. After that, susunod naman po ang pension. Alam ko, itong hinihintay talaga ng iba pagdating sa pension. So, magkakaroon na po tayo ng local social pension. Ito po ay mismong programa ng ating LGU. Maliban pa ito sa DSWD po ha. Karamihan dito ng mga beneficiary natin ay yung mga hindi tinatanggap o hindi nagiging eligible pagdating kay DSWD. Ano po ba yung mga hindi nila ina-accept? Siyempre, yung mga may tinatanggap ng mga GSIS, SSS, or mga retired na government na dating nagtrabaho. So pagdating talaga kay DSWD, hindi nila maikikater noon. Gawa sa guidelines sila, dapat indigent senior citizen. So sa atin, sa local social pension, lahat, GSIS man yan, SSS man yan, PIBAW, kung anumang klaseng pension yan, mayaman ka man, mahirap, ay qualified ka po doon sa tinatawag na local social pension. So as of now, magpipayout kami ng 350 senior citizen na tatanggap sila ng 1,200 per semester na po yun. So ang payout po noon ay house to house po ang namin doon. So hintay lang po hintay lang po kayo ng anunsyo po ng president dahil doon namin sasabihin kung kailan po yun. And then after that po noon, so ito naman po yung pension ng DSWD. So magpe-payout din ng 4th quarter ng pension po nila. Ito naman po ay para sa mga indigent senior citizen. So hinihintay na lang po sa atin na may ibang transfer po yung payout para makapag-start na rin po tayo doon. At after naman po doon, susunod ulit ang second semester ng local social pension. No, nabanggit ko kanina, ito ay 350. So magandang balita po dahil syempre nagpapasalamat ako, ang ating OSCA, ang ating MSWD officer na si Sir Reynaldo Bacosa na yung tugon namin ma-increase ang local social pension na from 1,200 per semester ay magiging 1,500 na po siya. Na-aprobahan lang po siya itong, kung ako nagkakamali, July po or August po. So, kaya sa second semester po natin siyang ma-implement. Beside po doon, nag-increase ang ating local social pension, nag-increase din po ang beneficiary na from 350 magiging 500 pa po or sisikapin namin na 600 kung kaya po basta available po yung pondo po. So, yung from 66 na edad po na sa local social pension kasi kung hindi po talaga natin magawang ma-cater lahat gawa kung napakarami po talagang hindi tumatanggap kay DSWD.
So ang ginawa namin, nag-age bracket muna kami. So as of now, 66 po. Pero pagdating ng second semester, yung sa 500 na beneficiary po, siguro bababa kami ng ng 64 or 63 po. So antabayan lang po kayo kung mapapasama na po kayo. So alam ko po na yung mga senior citizen natin dyan na excited na para tanggapin ang kanilang local social pension. Lalo higit na yung mga first time. So marami kaming naipasok na bago. So alam ko na kahit maliit man yan, at least kahit paano may pambili ng mga gamot or kahit pagkain ng mga, so malaking bagay po yan. And then, after naman po ng second semester ng local social pension, meron pa rin kaming ang tinatawag din na livelihood na skills training po ay isa rin pong project na ating OSCA head po na taon-taon po kasi yung hindi porket ang senior na ay wala na, sa bahay na lang. Yung iba, gusto pa nilang magpatuloy, may libangan po sila. So pamamagitan ng skills training po, hindi lang po sila malilibang, kundi sila matuturuan mga klaseng panghanap buhay na pakadagdag sa kanilang pang-araw-araw po. And then, so meron din kaming programa na bago lang din na kaka-ordinance. So maraming salamat po talaga sa ating butihing mayor, ating mayor na si Cesario Benedito po. Maraming salamat. Ganun din po sa ating vice na si Attorney Mary Jean Feliciano. At ganun din higit sa mga SB members na inapprove ang aming ordinance para sa ating mga abandoned at neglected senior citizens. Yun na po yung neighborhood support care na ginagawa natin. So kasi ngayon po ma'am, parami na yung mga abandoned at neglected natin. Ito yung bagong program, sir. Apo, bago po itong program ng ating OSCA po. So sa pamagitan ng ordinance po, mas mabigyan pa natin ng pansin, mas matulungan pa natin, hindi lang yung mga neglected, abandoned, bagos yung may mga caregiver. So ngayon po, meron na tayong 2 caregiver po at operation na po silang nag-aalaga po ng abandon po talaga na total abandon. Although meron kaming mga case na abandon na capable pa, so support lang kami doon sa mga basic needs nila. Pero sa mga bedridden na po talaga na kailangan ng caregiver po, so kaya meron yung ordinance po natin doon kasama doon mabigyan ng incentive din po yung mga caregiver po. And then by next year po, yung mga caregiver namin na 2, hoping kami na madagdagan pa yung mga volunteers. Magpa-request kami kay DSWD ng training para mas lalo pa silang bihasa sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. Hindi lang sa mga kliyente, bago sa mga magulang nila pwedeng ma-apply po yun. Yung training na po yun. So ayun po yung mga programa ng ating opisina ng senior citizen po. Napakaganda po, dadagdagan ko po, napakaganda po na bagamat isa sa mga platform of government ko nung ako'y tumatakbo bilang OSCA, yung Home for the Aged. Hindi man yun natin magagawa ngayon, nariyan na rin na dahan-dahan, may mga caregiver tayo sa sinasanay na tumutulong. Pero kung mabibigyan pa rin ng pansin ang ating pamahalang lokal sa pamamagitan ng ating punong bayan, na magkaroon tayo ng Home for the Aged. Napakaganda po. Bagamat sabi nga malaking puhunan meron ito, pero kung mabibigyan pansin, marami po ang makikinabang ng mga senior citizen. Hindi naman po dahil hindi na sila mahal ng kanilang pamilya, kundi mahihirap din po karamihan ang pamilya na naghahanap buhay para buhayin yung kanilang mga bedridden, ang iba hindi naman bedridden pero mahina na yung ang pag-iisip, kaya talagang parang nakakulong na lang sila. Nakakaawa po ang kalagayan. At kung mabibigyan pansin ng ating lokal na pamahalaan, maraming salamat po. At isa po yan sa ating programa. At kung talagang kinakailangan na magkaroon ng training through TISDA ng mga caregiver, sana magkaroon ng katuparan. Kasi yun po ang simula ng programa na yan, pag-aalaga, pagbibigay ng halaga sa mga matatanda natin na wala nang kakayahang bumangon, wala nang kakayahang maghanap buhay. Na kung saan, ang lagi na lang iniisip, yung mabigyan sila ng pansin ng ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat po. Alright mga kababayan, kudos po sa lahat po ng kawanan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point, especially po sa senior citizen personnel na talagang napakasipag, hindi lang
magsagawa ng kanilang mga aktibidad na kung saan ay makatutulong po sa ating mga kababayan, especially po sa ating mga nakatatanda, no? Kundi napakasipag din mag-isip kung ano pa yung mga dapat na programa na kapakipakinabang sa mga mamamayan, lalo na po sa mga senior citizen. At alam natin na talagang napaka-busy, lahat ginagawa lalo na ni Sir Jezreel. Ano po? And of course, kasama po ng ating MSWDO na si Sir Ray Bacosa. Ano po? At gayon din po sa inyo, sa ating OSCA head. Pero nais nating marinig mula po sa inyo kung sa inyo pong mga ginagawang aktibidad at programa, at nakikita namin parang hindi kayo napapagod. Nais po namin marinig kung mayroon po bang mga challenges din kayong nakakaharap at papaano nyo po ito ino-overcome. Sige, sa inyo muna, Sir Jezreel. So ayun po, nabanggit na rin ni Ma'am yung mga challenges. So sa totoo lang, hindi talaga may iwasan sa isang opisina na merong mga challenges na pinagdadaanan po. So syempre kami po, dahil nakabase lang po kami sa 1% ng natatanggap yung pondo po. So unang-una, kulang pa rin po talaga yung pondo para sa ating mga senior citizen. Gaya nga sinabi ko kanina, dapat sana mabigyan natin yung mga senior citizen, lalo tigit yung may mga GSIS may pasok natin sila sa local social pension. Gawa po ng napakaliit lang ng pondo na pinagkakasya po namin sa 1% po nun. Kaya po nagkakaroon po ng age bracket muna. Kung sakaling madagdagan pa, so siguro possible 62 or 61 kaya na namin i-cater po ang senior citizen. So pangalawa pong problema sa since ang kasalukuyan po ay ang Senior Citizen Center at ang OSCA ay magkasama po sa isa. And according po sa DSWD na nakaraan po na merong ginanap din na assessment for accreditation po. Dahil po ang Senior Citizen Center ay kailangan ma-accredit po yan ni DSWD. So nag-conduct po sila, nag-request po kami dyan para ma-accredit po tayo. So ayun po, based po sa kanilang assessment na supposed to be nahiwalay po talaga ang Senior Citizen Center at ang opisina po ng OSCA po. Dahil si Senior Citizen Center, base po sa pulisiya ni DSWD, sa guidelines po para ma-accredit po tayo sa center po. So kailangan po talaga, ang nagmamanage po doon ay si Municipal Federation po. So hindi po kami ang nagmamanage, dapat po si Federation. Pero sa tulong naman po ng ng pakipag-usap natin sa representative po na galing sa central office na si Ma'am Massachusetts po. So nagawan po ng paraan po kaagad na mailambing natin na magbigay tayo ng tawag po diyan ng executive order. Dahil po kailangan po ng mode verification po na hinahanap na kailangan si Federation po ang mag-handle ng center. So agad po kami nakapag-unayan sa ating mayor po. So maraming salamat po agad sa action na within the day po agad nagawan po ng paraan, at syempre sa tulong na rin po ng ating municipal administration po na si Sir Ed Lacandaso po na ma-facilitate po na magkaroon tayo ng executive order na layunin nito ay si Federation po na siya magmamanage ng Senior Citizen Center. At to be good, yun nga po. So accredited na po tayo. So valid po ito for 3 years. So maraming salamat po sa lahat ng tumulong, lalong higit ng ating pamumuno, ating mayor, ni Vice, sa lahat ng mga SB member tumulong sa mga good practices ng ating tanggapan, at lalong higit sa ating MSWD officer na si Sir Reynaldo Bacosa, at maging kay OSCA na lagi kong kasama po pagdating sa mga programa. At syempre sa mga staff din po sa Senior Citizen Office, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat. Hindi ito sa akin lang, kundi sa atin itong lahat na mapagtagumpayan natin na ma-accredit yung ating Senior Citizen Center po. Sulit po yung isang linggong uwi tayo ng 10 p.m. para lang magawa yung mga dokumento. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tulong po. So baka sir, may madagdag pa kang mga challenges sa ating opisina po. Yung sa akin po, hindi na challenges ang gusto ko may dagdag, kundi ako'y natutuwa sapagkat ayon doon sa ating mga bisita sa DSWD, nakita nila dito sa atin na yung mga matatanda na mga nagretiro na ay nandoon pa nag-oopisina sa atin.
na kung saan isa sa mga batas ng pamahalaan na sinunod natin. Kaya may katulong tayo ng mga senior citizen na nagtatrabaho doon sa ating opisina. Ako'y natutuwa sapagkat alam ko na yung damdamin ng mga kapwa senior citizen ay alam na alam din nila. Kaya madaling magawa ng mga solusyon kung ano man yung mga kunting problema, malaki man siya o maliit, nagagawa na agad-agad ang solusyon kasi nga, mga senior citizens din yung mga manggagawa natin. Yun po, nagpapasalamat po ako sa ating punong bayan sapagkat binigyan niya ng pagkakataon na makapagtrabaho pa yung mga nagretiro na mga senior citizen na malalakas pa naman at matatalino rin at masisipag. Alright, congratulations sa inyo po, Sir Jezreel, of course sa MSWDO, kay Sir Bacosa, and of course sa inyo, Aska. Congratulations po dahil napakalayo na ng nararating ng tanggapang po ng senior citizen. At ang bilis ng oras, sir, pero bago tayo magtapos, baka pwede nyo pong mabigyan ng kasagutan yung katanungan po. Ito po ay sisingit ko lang. Katanungan po ng ating mga kababayan tungkol po doon sa centennial pension or ano po ba yung tawag doon na kasi may lumalabas ngayon na batas na kapag umabot na ng 80, may matatanggap na rin. Ano po yung masasabi niyo, Sir Jezreel? Ayun na nga po, so sa sobrang excited po ng ating mga senior citizen, although tinatalakay pa lang yun sa mga mambabatas, so naririnig kagad, nagsasabit kagad sila ng mga dokumento para sila ay mapasok sa tinatawag na non-enginarian. Oo, yun po yung 90 years old at saka yung octogenarian po. So yun po yung 80 years old. Sa ngayon po, wala pa pong guidelines po na binababa sa amin. So, yung mga naririnig nyo mag-submit sa opisina ay wala pa po yun. Wala pong katotohanan na kumukolekt na po kami ng mga dokumento. Bago sinasabi namin sa mga senior citizen, ihanda na kaagad. Dahil ang pangunahing hinahanap po talaga ang birth certificate po. So, yung mga nagsasabi po no na mag-submit na, wala pa pong guidelines. So, hintay lang po tayo ng abiso ng ating ang nasa taas po dahil pag meron na pong guidelines, agad po kaagad natin ipa-implement yan dahil meron naman po kaming mga records ng ating mga senior citizen po kung sino po ang mga 80, 85, 90 at 95. So dagdag ko lang din po maliban sa Octo at saka sa nonagenarian po. So yung ibang mga senior citizen, indigent naman sila, bakit ang tagal pa rin? 1 year, 2 years? So tandaan yung mga sa ating mga nanonood na senior citizen, ang slot lang po kay DSWD ay 4,031 po na tumatanggap o regular na tumatanggap. So wala tayong additional slot po for 2025. So umaasa lang po tayo sa replacement po. So bakit ako ang tagal pa rin, wala pa rin. So bigyan ko lang po kayo ng informasyon dahil po sa waitlisted po namin sa opisina ay meron pong 1,949. Ibig sabihin po waitlisted, sila po yung mga nakapila doon may pasok sa National Pensioner ni DSWD. Gawa pong walang slot, kaya ang hirap na i-cater po ang 1,000 plus po. Umaasa lang po tayo pag may mga namamatay na senior, nire-replace po natin doon. So, hoping rin po kami syempre ang DSWD ang namamahala doon na mabigyan tayo ng slot sa 2025 or sa 2026 upang sa ganun yung mga naghihintay nating mga senior citizen ay makatanggap na rin ng beneficiary po. So, once na na-validate na kayo, wag na po kayo magpabalik-balik sa office, magpa-validate po. Nandoon na po yung pangalan nyo once validated na po kayo. Bago sintayin nyo na lang po kasi yung iba po ma'am, napapansin namin na pabalik-balik sa senior kahit validated naman. Ang ibang lalayo pa, sayang po yung pamasahe po. So, ayun lang po, once na validate, maghintay lang po talaga dahil ang slot po ay napakahirap po talaga. So, ang dami pong nakapila sa mga national pensioner po natin na makapasok po. Ayan. Mga kababayan, napakabilis po ng oras. Gusto po sana nating makipagkwentuhan kay Sir Sunny, kay Sir Jezreel, pero limited lamang po ang ating time. At at this point of time po ay baka po may nais pa kayong idagdag. Una, Sir Sunny, nasa inyo po ang pagkakataon bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam. Po, gusto ko lang ipaalam doon sa mga kapwa natin senior citizens na wag masyadong mataranta doon sa ginagawa natin ngayong national online registration
Mayroon po tayong ilalagay na schedule per barangay. Kaya wag na po kayong gumasto pa kung nasadyain yung bayan. Ang tinatanggap na lang natin sana yung mga napadaan lang dyan sa bayan na malingki, mayroong binili. Yun po. Pero yung sasadyain lang po ninyo yung magpa-online registration kayo, antayin na lang po ninyo yung schedule sa barangay para hindi na kayo gumasto. Meron po yan kami ibibigay na schedule sa mga presidente at sasabihin sa inyo, aanyayahan kayong lahat at doon na po kayo magparehistro. Ayan. Sir Jezreel, baka may karagdagan pa kayo bago tayo magpaalam. Since nabanggit na rin po ni Sir Agulio po regarding sa online registration po, yun po ay tinatawag bago na po kasi yung hindi na yung ibang program po kasi ay hindi na po kay DSWD para lang sa kalaman po. Ang nagmamanage na po sa mga senior citizen ay tinatawag National Commission of Senior Citizen na isang bagong commission po ito na yun ay magtututok sa ating mga senior citizen. Tama po yung sinabi ni Sir Agulio po, merong online registration po. So, dyan nagkikater po kami ng kung sino man pumunta, no, para hindi na gumastos yung iba. Actually, mag-schedule din po kami sa ibang barangay na may signal. So, kailangan talaga. Pero kung may mga anak naman po kayo na marunong gumamit ng cellphone ng internet po, pwede naman po silang mag-online registration. Napakadali lang po ng online registration para nag-fill up lang po kayo doon. And then kung naka-online registration na kayo, so bibigyan kayo ng RRN number at saka PKN. Yun po ibibigay nyo sa opisina para po may record po ng mail na patunay na enrolled na po kayo or registered na po kayo sa National Commission po. So sa mga nagsasabi na pag hindi daw nag-registered sa National Commission ay tatanggalin sa pension, wala pong katotohanan po yun na walang walang kinalaman ng social pension dyan sa pag-registered po. Basta't lahat ng senior citizen ay kinakailangan mag-registered po sa National Commission po ng ating senior citizen po. So yung mga sinasabing matanggal hindi ma-registered, wala pong katotohanan po yun. Maraming salamat po. Alright, mga kababayan, thank you so much po sa ating mga mahal na panauhin kay Sir Jezreel and of course kay Sir Sunny. I hope na nag-enjoy po kayo po sa ating makabuluhang kwentuhan ngayong umaga. At abangan nyo po sa mga susunod pa, hindi ito ang huli. Dahil patuloy po hanggat nandyan po ang tanggapan ng senior citizen, nandyan ang ating mga tagapakinig, tuloy-tuloy po ang ating pakikipagtalakay o pakikipagtalakayan sa ating mga bisita katulad po nito, sa ating mga guest. Kaya katulad nito, ngayon ay talagang napakaganda po ng ating talakayan. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang ating programa. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang sandali para sa Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa ating Serbisyong Bayan, ang ikatlong yugto ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At para sa unang bugso ng ating Serbisyong Bayan, mga minamahal kong tagapakinig, hello po sa mga pensioners dito po sa bayan ng Brooks Point. Kayo po ba ay nakapag-akop na or ito po ay online registration ng or annual confirmation of pensioners or AKOP? Ito po ay napakadali lang. Pwede po kayo magpatulong sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. At para makapagparehistro, online registration, ay tumako po muna sa page ng Municipal Information page. Makikita nyo po dyan ang
QR code. Of course, ang ilan pang pamamaraan para po makapag-register online. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ay sinasabing makitanggal lang po yan. Or survivor na namatay na miyembro ng pinanganak sa buwan ng Oktober. Sinasabing pag-a-update, ano po, according nga dito sa kanilang post, sabi dito, hello pensioners, nakapag-akop na ba kayo? Tinatawagan ang mga pensioner at survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa buwan ng Oktubre. Ito po ay napakahalaga upang i-update po at baka maaring mayroon pang matanggap ang inyong mga mahal sa buhay. Alright? Tuloy-tuloy tayo, maligayang linggo ng katandaang Filipino. Ngayong darating na linggo po ay magkakaroon po ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week o EFW. Ang tema ngayong taon na Senior Citizens Building the Nation, Inspiring Generations ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ng ating mga senior citizen sa paghubog ng nakaraan at hinaharap ng ating bayan. Alam naman natin na ang mga senior citizen ay malaki po ang naging bahagi ng ating kasalukuyan. Sa ngayon mga kababayan ay patuloy pa rin po ang filing of candidacy na nagsimula noong October 1, 2024, araw ng Martes. Yun po ang kauna-unahan ng first day of filing of Certificate of Candidacy for the May 12, 2025 National and Local Election. Para po sa update kung sino-sino na ang mga nag-files, mas maganda po na i-check at sundan ang mga post po ng Municipal Information Page dahil diyan makikita nyo ang mga konkretong detalye para po sa usapin kung sino-sino po ang mga nag-file ng candidacy for the election this coming 2025. Alright mga kababayan, may ilan pong paalala mula po sa tanggapan ng COMELEC. Ang first day of filing of Certificate of Candidacy for the May 12, 2025 National and Local Elections is October 1, 2024. This is Tuesday. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Para sa 2025 elections. Ito po, para sa mga nagtatanong kung kailan papayagan ang substitution ng kandidato, ito po ang kasagutan. Ito ay pinapayagan lamang hanggang October 8, 2024 para sa mga aspirante ng 2025 National and Local Election. At hanggang November 9, 2024 naman para sa BARM, parliamentary election. Kinakailangan na ilagay ang pangalan ng ipapalit na aspirante sa statement of withdrawal, kalakip ng COC at CONA nito. Samantala, hindi maaaring magkaroon ng substitution ang mga independent candidate. Ayan, sa mga gusto pong magpalit ng mga line-ups. Alright, ito po is hanggang November 9 lamang po, starting October 8, 2024. At para po sa katanungang papaano at kailan maaaring mag-withdraw ng COC, ito po, mahalaga na malaman ninyo na maaaring i-withdraw o bawiin ng aspirante ang kanyang COC bago ang araw ng halalan o sa May 12, 2025. Kinakailangan lamang ng personal na nagsumiti ng 5 kopya ng statement of withdrawal sa opisina kung saan isinumiti ang COC. At hindi tatanggapin ang statement of withdrawal
kung isosumiti ito sa pamamagitan ng mail or email or fax mail, o kung hindi ang aspirante mismo ang personal na nagsumiti nito. Subalit maaaring mag-file ng statement of withdrawal ang duly authorized representative ng aspirante kung ang dahilan ay ang pisikal na kawalan ng kakayahan ng aspirante na personal na nag-file nito dahil sa kondisyong medikal. So, yun po At para po sa katanungang ano ang pagkakaiba ng COC, CONA at CON-CAN. Alright? Ang COC or Certificate of Candidacy ay ito po ay intensyon ng isang aspirante na ihalal para sa isang elektibong opisina. Ito ay sinusumiti ng mga aspirante maging sila man ay independent o nominado ng isang political party o coalition. At syempre, ang Certificate of Nomination and Acceptance or CONA, ito naman ay pagtanggap ng aspirante sa pagnonomina sa kanyang political party o posisyon. Ito ay susumiti ng aspirante kasama ng COC. At syempre, ang Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance of Nomination or CON-CAN, ang CON, ang formal na pagnomina ng political party, sectoral party, organization, and coalition na kanilang representatives at kwalipikado. Ang mga ito, kalakip nito ang CAN o ang nominasyon ng mga nominado, ito ay isinusumiti ng kanilang grupo o organisasyon o coalition. Alright mga kababayan, yan po ang ilang impormasyon patungkol po sa election 2025 at napakarami pa po nating dapat malaman. Ano po? At ugaliin lamang po na tumutok at laging sumubaybay sa mga post at programa and of course activity ng Municipal Information Page ng Bayan ng Brooks Point. Pero bago tayo magtapos, ang Municipal Information Office ng Bayan ng Brooks Point ay buong pusong nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng mga katutubong Pilipino at ng ika-27th anibersaryo ng pagpapatibay ng Indigenous Peoples' Rights Act, EBRALO. At of course, nawa ay mag-enjoy po kayo sa pagdiriwang na ito. And ang kaisa po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor at Vice Mayor sa ating Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jane de Los Angeles Feliciano na patuloy na nagsusumikap upang patuloy na mapaglingkuran ng tapat ang mga mamamayan ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na talakayan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Natin po ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Mayor Cesario R. Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Mary Jane de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng ating Municipal Information Officer, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw. 10 ng ating mga kasamahan sa Municipal Information Office at lahat na kawani ng lokal na pamahalaan. Ako po, Maria Lynn Galicia Archie, ang inyong nakasama sa isang oras na talakayan ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. At dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang araw po muli ng Sabado.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.